Nagbabalik ang Larry Gadon Live. Malaki ang papel ng mga kooperatiba para isulong ang community empowerment at bigyang boses ang mga bawat sektor. Kaya ngayong gabi ay makakapanayam natin ang chairman ng Cooperative Development Authority na si Yusek Alexander Raquepo. Magandang gabi, Yusek Alexander. At maraming salamat at napaunlakan mo ang aming paanyaya dito sa programang ito. Layo ng programang ito ay maipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano-ano ang mga ginagawa ng mga sangay ng mga gobyerno at kung ano-anong mga programa ang ating ginagawa upang mapagsilbihan ang ating mga kababayan. No? Una sa lahat ay maganda sigurong alamin natin kung ano ba ang mandato ng Cooperative Development Authority. Maraming salamat, Attorney Larry, sa inyong tanong. Kami po sa Cooperative Development Authority ay isa po kaming sangay ng gobyerno under the umbrella of the Department of Trade and Industry. Tatlo po ang pangunahing ginagawa namin. Una po ay tumutulong kami sa developmental endeavors ng mga kooperatiba. Pangalawa po ay regulatory functions para sila ay nasa tamang pamamahala at pagtulong sa mga kapwa-membro natin ng mga kooperatiba. At pangatlo po ay yung sa adjudication, kung may mga issue, problema sa kooperatiba. Yung mga internal issues nila. Internal issues po na hindi nila kayang i-resolve. Among themselves. Pupunta po sila sa CDA. Ganun po. So parang kayo yung nagmi-mediate. Opo. Ito ba mga kooperatiba na ito ay ito ba ay may mga kinalaman doon sa mga napapanood doon, nakikita natin na mga exhibit na mga OTOP, yung mga one town one product, yung mga home industries, ito ba ay may kinalaman din doon? Meron, Attorney Larry. Actually, pero bago yan, ang pangunahing layunin ng mga kooperatiba ay yung tinatawag nating financial literacy. Yung tuturuan natin silang mag-impok, mag-invest at mangutang. Ang pangunahing serbisyo ng mga kooperatiba ay pagbibigay ng pautang sa kanilang mga membro lamang para may taguyod ang pang-araw-araw na hanapbuhay nila, magnegosyo, mag-put up ng maliit na business, maging entrepreneur, o di kaya yung mga ordinaryong magsasaka natin at mga mangingisda. So ito ay katuwang din ng ating pamahalaan doon sa pagsusulong ng micro, small, and medium enterprises. Tama po. At food security. Food security. At saka yung pagbibigay pansin sa ating mga nandun sa laylayan na sinasabi natin. Kasi katulong po ang mga kooperatiba. At nagbibigay po sila ng tinatawag nating credit assistance, financial assistance, pero sa pamamagitan ng kanilang regulasyon. Ang mga kooperatiba po ay private, hindi po sila under government, pero sinusupervise po sila ng Cooperative Development Authority. At nire-regulate. Upang hindi lumampas doon sa kanilang mga mandato. Tama po, at hindi maging problema ng ating lipunan. Paano naman napapanatili ng CDA ang operasyon nito? Saan nanggagaling ang pondo ng CDA? Dahil sinabi nyo kanina na ang mga cooperative na ito ay private in nature. Opo. Kahapon lang, Attorney Larry, na-approve po yung budget namin for 2026 sa Lower House. Congratulations. Salamat. At malit lang ang aming budget, pero ito'y nakatugon sa pagpapatibay at pagsasanay ng mga lideres ng kooperatiba. At sa operasyon nito, sa administration, sa pagtataguyod, upang sigurado na yung perang naipon nila na galing sa mga membro ay nagagamit ng gusto at sa tamang paraan. Ito ay yung kapital nila ay yung sa kanila rin nanggagaling at saka yung sa kanilang mga hinihiram na mga puhunan. Ito ba ay nakikipag-ugnayan din kayo sa kagaya nitong sa
sa Land Bank dahil meron sila nung Agrisenso. Nag-release sila ng 11 billion a year na pang tulong sa mga magsasaka at saka sa mga mangingisda at doon sa mga micro, small and medium enterprises. Ito ba ay kayo ay nagkakaroon ng kooperasyon dito o ng pakikipagtulungan? Ang land bank po ay napakahalaga para sa kooperatiba. Nagbibigay po sila ng utang sa kooperatiba. Kaya sumasali sa OTOP na sinasabi mo. Pag ang kooperatiba na ay gusto nang mag-embark o di kaya pumunta sa mga iba pang negosyo, ayan kaya na kailangan ng pondo. At sa land bank, sa Small Business Corporation, sa ACPC ng Department of Agriculture, doon na kumukuha ang mga kooperatiba, pero ito yung mga utang at binabayaran ng kooperatiba sa buwanang paraan. Kung susumahin ay gaano kalawak ang hawak ninyong kooperatiba? Saan saang sektor yan? Ang kooperatiba po ay cuts all sector na membership. Pero meron po tayong 20,900 na kooperatiba sa buong Pilipinas. At buong Southeast Asia, tayo po yung pinakamarami. At in terms of membership, meron na po tayong around 13 million na membro po ng kooperatiba. Di halos na 10% na yan 10% po ng ating populasyon. Opo. At mas maganda yan kung papalawigin pa sapagkat magiging malaking tulong pa yan sa ekonomiya, sa pagpalago ng ekonomiya dahil doon sa prinsipyo ng distribution of wealth ay maikakalat natin ang yaman ng ating bansa doon sa mga nasa baba pa. Tama po kayo. Actually, Dito ba kasama ba dito ang yung tinatawag na transport cooperatives? Kasama din dyan? Kasama po ang Kasama transport. Meron din pong labor service cooperatives na sinasabi. Meron din pong water service cooperatives. At iba pang klase. Pero karamihan po mga credit cooperatives, financial credit cooperatives. Maganda po yung sinasabi po yung equal distribution of wealth. Kaya po ang kooperatiba sa atin dito sa Pilipinas, attorney, ay hindi nagbabayad ng buwis. Dito lang sa Pilipinas, merong ganyang pribilehiyo ang mga kooperatiba. Sa ibang bansa, nagbabayad sila. Pero, lahat ng kita ng kooperatiba pagkatapos ng isang taon, binibigay back sa membro sa pamamagitan ng dividendo. At yun naman ay sa mga indirect taxes naman sila nakakapag-contribute o nakakatulong sa ating bayan. Yung mga hindi pinapaniwalaan nga ng bangko, kooperatiba nagpapautang sa kanila. Yun yung high risk. Yung high risk. May inulunsad kayong programa para palakasin ang micro, small, and medium enterprises. Paano yan naiiba sa mga suportang binibigay ng Small Business Corporation? Kasi meron din tayong Small Business Corporation. Ang sa amin lang tie up with Small Business Corporation. Anyway, you are still under DTI. Opo. With the same thing with the SBC small- under DTI din po. So, ang ginagawa po namin ay nagbibigay kami ng Certificate of Compliance sa mga law-abiding cooperatives na sinasabi natin sa Ingles. At yun, gagamitin nila para makakakuha ng serbisyo ng Small Business Corporation. Marami pong MSMEs na membro ng cooperative, lalo na dito sa Metro Manila. So, yun. Dapat talagang palakasin yan sapagkat ang sang-ayon sa datos ng Department of Labor ay more or less ay 65% ng ating labor force ay nasa SMEs, no? MSMEs. Opo. Kaya yan ay talagang dapat palakasin. And tama yung sinabi niyo kayo, kumakalat talaga ngayon ang mga small, medium, and micro and small, medium enterprises kasi more or less ay sang-ayon din sa datos ay mga 90% more or less ang mga kumpanya o mga negosyo nasa ilalim ng MSMEs. Tama po. At iyan ay isang malaking sektor na tinutulungan ng kooperatiba. Pero sa limitadong resources naman ng ibang kooperatiba, kaya sila kumukuha ng
credit access sa Oo. small business At ang corporation. kagandahan naman ito under the presidency of President Bongbong Marcos ay naaatasan niya o nabibigyan niya ng giya yung mga financing institutions natin, lalo na yung mga government financing and lending institutions na talagang bigyan ng asistehan ng husto itong mga micro and small medium enterprises. In fact, nag-participate na nga dyan yung aside from the private and commercial banks, ay itong Land Bank mismo at itong Union Bank naman ay kabubukas lamang ng kanilang Window para dyan sa mga MSMEs. Oo. Actually, nung presentation ng aming budget, katabi ko yung executive director ng SBC. Binulungan ka siya. Sabi niya, nasa co-op lahat, karamihan, 90% ng aming funds. Sabi Ang, niya, "Ay, exposure nila." Exposure nila, sabi niya. Di mabuti, maganda. Kaya nga sabi ko, And we can expect na talagang magbubunga yan, lalo na sa mga susunod na taon. Dahil ang target ng ating Pangulo ay makamtan natin yung tinatawag na UMIC status, yung upper middle income class status. Sapagkat malaki na ang nadagdag magmula nung siya ang naging presidente natin, ay doon sa ating per capita income ay malaki talagang itinaas. Oo, at gumanda ang ating ekonomiya, lumawak ang ating ekonomiya. Ako po yung witness dyan kasi taga-probinsya rin po ako, taga-norte po ako eh. Oo. At galing din po ako sa sektor at nakita mo yung pagbabago ng pamamaraan sa pagsasaka, pangingisda, at ito'y malaking naitulong ng gobyerno natin sa pamamagitan ng ating Pangulong BBM. Oo, kasi si Pangulong BBM ay isang mahusay din na ekonomista yan eh. Dahil sa lawak ng kanyang experience sa gobyerno, magmula sa lokal hanggang provincial at sa executive and formerly sa legislative, no, siya ay nasa Congress at saka nasa Senate. Kaya alam na alam niya yung mga sistema. Paano pinapadali ng CDA ang access ng mga kooperatiba sa financing, lalo pat para sa mga maliliit na kooperatiba? At sila ay medyo nung dati pa ay talagang nahihirapan ng access sa financing. Ano ngayon ang mga talagang yung noticeable na mga pagbabago na ginawa ninyo? Alam mo, Attorney Larry, pagka ang isang micro co-op o small co-op ay mangutang sa bangko, mahirapan sila kasi wala silang collateral. Oo. So, ang ginawa ng CDA, nag-put up po kami with BSP, yung tinatawag naming Credit Surety Fund Program. Oo. Etong credit surety na ito ay sila yung magiging guarantor o collateral ng maliliit na co-op para makapag-utang sa Land Bank of the Philippines. At ito'y ongoing na po. Ang dami na po naming na-assist na maliliit na co-op para maka-access sa formal credit institutions. Mamaya, bibigyan ko kayo ng panahon ng oras na ipaliwanag sa ating mga kababayan kung paano nila mauumpisahan ang pag-access dito sa tinatawag ng mga financial institutions na ito, sa mga financial assistance. Paano nasisiguro ng CDA na well-managed at napagkakatiwalaan ang mga kooperatiba gaya ng nabanggit ninyo sa bukod na panayam? Kwan po, bawat taon, nagbibigay po, at ito yung isa parte sa regulasyon natin, na kumuha sila ng Certificate of Compliance sa CDA. Pero bago nila makuha ito, kailangan naming i-supervise sila at i-examine yung operational. Ito po yung nababatay sa mga standards na isinusulong ng kooperatiba, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. So, ayun, at sinusupervise namin sila, in-examine, nagpo-provide din kami ng technical assistance. Oo. So kung meron silang mga kakulangan sa mga
Yes. kaalaman ay kayo naman ang nagtuturo. Pati kuan, yung mga compliance, pag may kakulangan sila sa compliance, ay tinutulungan Tinutulungan. In coordination with local government units. Kasi meron ng cooperative development officers, local government units, at sila yung katuwang namin para i-supervise yung mga kooperatiba na yan. Layunin ng inyong ahensya na maabot ang lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong dito, no? Paano ninyo nasisigurong naabot ang mga kooperatiba sa mga malalayong lugar? Actually, co-op lang nandoon sa kasulok-sulukan ng mga barangay natin at lugar natin, probinsya sa ating bansa. At sila talaga yung nagbibigay ng immediate, accessible financial services sa ating mga kababayan. At saludo nga kami sa kanila dahil sa kunting ambag lang nila, nagkaroon sila ng kooperatiba. At ito'y ating patitibayin. Yan ang aming tungkulin. At para maging trustworthy pa sila sa mga susunod na araw habang lumalaki sila. Pag lumalaki rin yung binibigyan nila ng... Naiisip naman nila yun at nauunawaan ng talagang kinakailangan nilang pagbutihin ang kredibilidad ng kooperatiba upang sa susunod ay makakuha pa sila ng mas malaking tulong. Tama po. Yan ay na-ingrain ba sa kanilang kultura at isipan yan? Ayan ay itinutulong natin. Pero karamihan ng mga medyo malalaking co-op na, in-grade na yan talaga. Galing po ako sa isang primary co-op sa Ilocos Sur. At yung co-op po namin, may credit line lang kami, may credit line sa Land Bank. Talaga? Oo. Ayos. Medyo- Ay, ibig sabihin, nakapag-establish talaga kayo ng track record. Yun. Oo. Yun ang gusto natin mangyari. Sa lahat? Sa lahat. Oo. Magkaroon ng track record, magkaroon ng credit line, Oo. pag nangangailangan, Mabilis ang Mabilis ang Oo, proseso. kasi may credit line na eh. Opo. May nakalinya na. credit line sa Land Bank, credit line sa DBP, credit line sa SBC, Oo. sa ACPC. Ayun. Ito yung mga programa ng ating gobyerno ngayon na pinapalakas ni Pangulong BBM. Oo, napakaganda yan. Paano naman nakakatulong ang mga kooperatiba sa pangkalahatan sa ekonomiya ng bansa? Ang unang tulong na aming ambag ay yung financial inclusiveness na sinasabi sa Ingles. Ito mga ordinaryong Pilipino ng kababayan natin, wala naman yung bank account. Oo nga eh. Oo, Walang oo. investment. Oo. Ngayon, pag sumali sila sa co-op, magkakaroon sila ng libreta ba yun? Pagkakataon na magkaroon ng savings, magkaroon ng share capital or investment, Oo. at masasali sila sa ating financial inclusivity na sinasabi. Oo, napakaganda niyan. Matuturuan pa sila mag-invest kasi Oo. kikita yung pera nila eh. Oo nga, Sa oo. dividendo. At maliban doon, yung bangkwan, if we cannot wait for others to help us, let's help our own selves. Yes, Initially. oo. So they organize themselves, they put in their meager savings, and then put Yan up naman a talaga ang cooperative. ideal na na pamamalakad sapagkat ang gobyerno naman ay nandito lamang upang magbigay ng assistance sa kanila. Pero it doesn't mean na lahat na lamang ay gagawin ng gobyerno para sa kanila. Tama Yan po. ang sariling sikap din nila na kailangan gawin para maging responsable silang mamamayan. Opo. At ako'y sumasangayon po dyan. At yan ay naramdaman na at naranasan na ng karamihang member, yung sinasabi nating 13 million na membro ng kooperatiba sa ating bansa. Ngayon na sunod-sunod na ang nagdaang kalamidad, paano kayo umaagapay sa mga kooperatiba gaya ng sa agraryo at para sila ay makabangon sa mga pinsala na kanilang dinanas? Hinikayat din namin sila na sumali sa ating Philippine Crop Insurance Corporation na isiguro o insure din nila ang kanilang mga pananim, Oo. ang kanilang mga alagang baboy, mga baka, para pag ito'y tinamaan ng natural calamities, meron silang kukunin back. Meron tayong tinatawag sa gobyerno under the Department of Agriculture, Philippine Guarantee Fund. Oo. So, ito yung Ito yung pinaka-insurance nila. insurance, pati Oo. yung Philippine Crop Insurance. At meron ding mga cooperative insurance
na nagbibigay serbisyo. Ito yung mga cooperative din Oo. na nag-organize ng insurance Oo. para matulungan ang mga oo. kooperatiba. Ayun. Mas papalawakin pa natin ang ating usapan maya-maya. Short break muna tayo at magbabalik ang Larigadon Live! Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, Mga kapanayan po natin dito, bagong kaalaman, Most outstanding, sir. hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. At your service, Pilipinas, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo ng Presidential Communications Office. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. Ito pa rin ang Larigadon Live. Ituloy na natin ang usapan kasama pa rin si Cooperative Development Chairman Yusek Alexander Raquepo. Usapang registration, Yusek. Paano magpa-register ang mga interesadong kooperatiba? Mas hinihikayat niyo ba ang pagbuo ng mga bagong grupo? Napakagandang tanong yan, Attorney Larry. Una, sa dami na po ng kooperatiba sa Pilipinas, ang advice po namin at hinihikayat po namin ng inyong mga hindi pa membro, sumali na lang sila sa mga existing co-ops. Sumali na lang sila sa mga kasalukuyan. Yung lalo na yung mga successful at saka Lalo na yung tested mga na. successful. Oo. Kaysa magpatayo pa sila. Kasi Oo. napakahirap po mag-umpisa. Pero wala naman po sa ating batas na nagpapabawal na mag-organize pa rin sila ng Mag-organize, co-op. oo. Kailangan lang po ng 15 tao Oo. na sa isang lugar at magkaroon ng isang kaisipan at layunin, pwede na po silang bumuo. At tutulong po ang CDA sa kanilang pagbuo. Oo. Pero tulad ng sinabi ko, sumali na lang sila Oo sa nga. mga existing. Dito sa Metro Manila, napakarami po. Pareho din naman ang epekto nun. Tama po. At sigurado po yung pera nila, maaalagaan ng mabuti. Yan ba ay meron silang kailangang minimum na kontribusyon bago nila mabuo? Halimbawa, gusto nilang magbuo ng panibagong grupo. Yan ba ay merong required na minimum capital na contribution ang mga miyembro? Meron po. At ito po yung nakasaad sa aming requirements na kailangan mag-apply sila kung magkano po yung authorized capital. Oo. At saka yung 25% of the authorized capital, kailangan ma-subscribe. Oo. Ayun. So, So dumadaan pa rin ito sa Securities and Exchange Commission? hindi na po. Kami na po. So Sa talagang Cooperative Development. hiwalay ang registration nito. Pag na-register na po sila sa Cooperative Development Authority, no need to be Sa registered SEC. Sa SEC. Oo. Tama po. Oo. Ayun. Yeah. At- Dahil ito naman ay non-profit and non-stock. At saka regulatory agency rin po kami, katulad ng SEC. Patungkol sa kooperatiba. Pero kami lang po ay sa kooperatiba. kooperatiba lang po. Oo. Ayun. Ano po ang nangyayari sa mga ayaw sumali sa existing co-op? Ay, naku, meaning in English, they are not benefiting or they are not enjoying the benefits that cooperatives can give. Hindi lang po sa dividendo ang kooperatiba, kumikita rin po yung kanilang savings at merong pong damayan yan pag nagkasakit yung membro, pag namatay yung membro at karamihan ng co-op may mga scholarship program na rin. Oo nga, oo. Meron na din silang mga pro-environment projects Oo. at tulong sa mga
mga hindi masyadong, yung mga poorest of the poor na community, nagbibigay din sila ng mga ayuda. Oo. At doon naman sa mga hawak ninyong kooperatiba, ano ang problema na kadalasan yung ninyong nakikita at paano kayo tumutulong o paanong tinutugunan yan? Number one, Attorney Larry, governance. Oo. Yung mga board of directors, dalawa lang yan. Either medyo nanloloko yung iba naman kulang sa kaalaman. Sa kaalaman. oo. Ayun. Kaya doon kami pumapasok para pagtibayin namin ang Meron ba governance. kayong mga institute na yung patuloy na nagbibigay ng kaalaman o training o para sa kanila? Meron, kasi we accredit training providers for cooperatives. So karamihan okay, dito po ay mga federasyon ng kooperatiba o di ka union ng cooperatives that covers the whole of the Philippines. Merong Luzon, Visayas, and Mindanao. At soon, makikipag-ugnayan kami sa Institute of Corporate Directors on Governance. Okay. Maganda pala yan. Para sila ay magbigay din ng kasanayan. Yusek, meron talagang tayo mga labor unions na ang particular na role nila or ang kanilang mandato ay yung makipag-ugnayan sa mga management ng mga kumpanya kung saan sila nagtatrabaho upang sa kapakanan ng kanilang mga empleyado. Ito ba ay pwede rin silang mag-register as cooperative naman para doon sa ibang mga layunin nila na kagaya niyang sa savings, yung kanilang pagninegosyo? Ito ba ay meron na kayong karanasan o na nagkaroon ng mga labor unions na rehistrado rin as labor cooperatives? Dalawang aspeto yan, Attorney Larry. Una, meron pong yung tinatawag namin na institutional-based co-ops. Ito yung mga kooperatiba ng mga empleyado. Meron, ang dami na po ganyan. So, they don't need to be labor unions. Basta nag-organize lang sila ng kooperatiba, pwede na, pati government. Meron din. Lahat yata ng Ay, itong government talaga allowed yung kooperatiba kasi they are not allowed to form labor unions. Yes. At napakaraming kooperatiba na institution based sa government sector natin na very successful. Halos lahat ng agency meron. Meron din sa private. Nag-organize sila ng kooperatiba among themselves muna, and then eventually they went out to help communities. Pero pinatibay muna nila yung kooperatiba na institution-based. Nung napautangan na yata lahat nila yung kanilang mga membro, labas tayo at tumulong sa community. Ganun ang ginagawa. Let me cite an example, ACDI. Mga sundalo lang yan. Ay lumabas na sila dahil bilyon-bilyon na yung kanilang... Napakalaki ng pondo nila. Pati nga yung sa... Yung, ano ba yung APSLY at saka yung... APSIPIC. Ayun, yung mga kooperatiba po yung mga yan. At meron din pong kooperatiba ang PNP. Ganun din po. So, pati yung Bureau of Fire Protection. Meron din. Yung Bureau of Jail, tinawag nga nila akong guest ng kanilang General Assembly. At pero sa kanilang mga empleyado na lang muna. Pero eventually, tinitignan nila na pwede na lang dumayan ang communities kung nandun sila. Napakagandang layunin yan. Ano pa ang ibang programa ngayon ng Cooperative Development Authority, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan? Una po, sa pagbibigay ng kaukulang financial assistance, na discuss na po natin kanina yan. Pangalawa po ay yung tinatawag naming co-op kapatid, na yung mga malalaking co-op ay kumuha at tumulong sa mga maliliit na co-op. Para kung ano yung successful stories, may share nila sa mga maliliit na co-op. Yung parang brotherhood, small brother, big brother, big brother, small brother relationship. Ayan. Napakaganda niyan. It worked in many situations Opo. At it works too with us. At kami po yung nagpapasalamat nga sa mga malalaking co-op na kumuha ng small co-op para tulungan sa kanilang operation. Pangalawa po,
yung sinabi nyo kanina na imbes na mag-register ng bagong co-op, mag-merge na lang yung Mag-merge mga na lang. maliit ng co-op. Oo. Para mas malaki sila, mas malaki pa, mas malawak pa yung kanilang mga Aktibidades na pwedeng, pati pondo, lalaki Oo, rin. oo. Pangatlo po, yung meron po kaming tinatawag na ini-standard po namin ang financial reporting at financial accounting ng mga kooperatiba. At ito po ay nakipag-ugnayan po kami sa mga cooperative leaders sa buong Pilipinas para po ito'y lumabas at maging isang batayan sa kanilang Certificate of Compliance. Ayan yung tinatawag natin. Napakaganda ng inyong mga impormasyon na ibinigay sa atin, no, sa ating mga kababayan, at ang inyong mga paliwanag ay napakaganda rin. Salamat. Pero baka meron akong hindi naitanong sa inyo o may mga bagay tayong hindi natin na-discuss, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa ating mga viewers and listeners na yung mga bagay na nais pa ninyong ipaliwanag pa. Kaya ito na yung inyong pagkakataon. Maraming salamat ulit, Attorney Larry. At mula po sa Cooperative Development Authority, kami po ay nagpapasalamat sa oras na binigay po ninyo sa amin. Kami po ay patuloy na naniniwala, nagtitiwala at tutulong sa pagpapaunlad ng kooperatiba sa ating bansa. Ang CD po ay isang maliit na organisasyon pero tumutulong sa lahat ng kooperatiba sa Pilipinas. Hinikahit ko po ang hindi pa mga membro ng kooperatiba sa ating bansa. Sumali po kayo sa kooperatiba. Wala pong mawawala sa inyo. Madadagdagan po ang inyong tinatawag na halaga o value sa Ingles. Marami pong benepisyo na makukuha sa kooperatiba maliban po sa pakikipag-ugnayan sa mga kapwa nating Pilipino. Ako po'y 40 anyos ng membro ng kooperatiba at I can share to you that one of the best decisions I've made in life is to become a cooperative member. So, kasama ko po ang aking buong pamilya, member po ko lahat kami, at wala pong nawala sa amin, kundi nadagdagan ang aming economic activity at value na sinasabi. Kung dati noon And economic contribution. may economic contributions ka pa at itong pinakamaganda, nakakatulong ka pa sa kapwa. Oo, So yan. yun po. Napakaganda nga yan. Ano? Kaya ang dami pa. Kaya yung mga 13 million lang po tayo ngayon, 10%. Naku, sumali na po kayo sa kooperatiba. Maraming salamat po. Maraming salamat uli sa inyong oras at pagpapaunlak sa aming programa, Yusek Alexander Raquepo. At sana sa susunod ay mabigyan nyo pa uli kami ng pagkakataon na makapanayam kayo kapag mayroong mga bago uli na mga impormasyon na makakalap natin tungkol sa mga kooperatiba. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-suporta at patuloy na nanunood sa ating programa, maraming salamat din sa inyong oras. Hanggang sa susunod na Biyernes, samahan niyo uli ako mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV para talakayin ang iba pang mainit na usapin sa ating lipunan at para alamin ang mga programa ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ng inyong Papa, Sek Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live!